Yan, isa pong magandang gabi po sa inyong lahat, mga kamarpe, ayan, mga katatayan, mga mananayan, mga kabatahan. For today video, ayan, dito po kami ngayon sa bahay ni Kuya Al. Ayan po. Ayan, dito po namin ginawa yung ating pong mentoring. Ayan po yung mga tatay, wala pa po yung iba. Ayan, kumakain po kami ng sopas. Ayan po, mag-ay muna kayo pare. Ayan po tayo mga kamarbe. Ayan, ito po ito yung may bahay, si Kuya Al. Hello. Ayan, salamat sa itlog. Ayan, si Kuya Pierre. Ayan, ayo. Kain nyo. Kain po tayo ng lugaw. Wala pa manok? May kasamang manok at itlog. Oh. Sarap po. Kuya Philip. Ginawa, dami yung itlog. Oh, magay ka. Ayan si Tatay Simeon. itlog po tayo. Ay, bro. Ayan, may dumating na po yan. Ayan, dumating na si Pare Roger. Ayan, si Tatay Boy. Ayan, si Pare nga Boy. Ayan, pare. Itlog po. Oh, Ayan ka. May kasamang manok. Ayan, karakal yan. ayan po si... Pare, kumain. Ayan, tara, kain na tayo. Kain muna tayo. Mamaya na lang. Ano nila yata ang pinaya, kinabis ko. Maraming na kung tatali na lang. Tayo po yung... Ay, punta! Sige. Ang dami nyo nag-ahat eh. Ako tayo pa kani bro. Salamat sa ating Diyos sa pagkakataon tayo po nagkasama-sama. At salamat din po sa mga nag-abala kanina sa nagluto kay Brother Al at kay Brother Mario. Salamat po sa pagluto ng masarap na arroz caldo. Sana maulit-ulit. Mga kumain. At sa mga umubos, masalamat po kayo. Walang mapapanis. Hindi man daw naubos eh. I know. Kaya hindi masarap. Hindi naubos eh. Ayun po, tayo po yung magpapasimula na ng ating pong gawain natin. Ako na po tayo ni Kuya Al sa ating pong pagpupuri. Sige, tayo po patuloy ng mga sa ating Panginoon. Ulitin po namin yung pusong dalisay. Dalisay ang aming nais, Lord. Daligay o Diyos para sa amin. Dalisay ang aming nais. Daligay o Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang anulan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y napupuri sa'yo lamang. Isang pusong aman, Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang. Jesus.
Salamat po aming Diyos sa'yo. Hallelujah. Para po tayo ni Brother Aboy sa ating po. Dito ba? Brother Aboy sa ating po panala. Salamat po Diyos sa ito. Salamat po sa tagumpay, kalakasan ng Diyos. Nakatiwala mo Panginoon sa mga buhay. Salamat po naman. Salamat po Diyos. Walang salamat dahil sa kabutihan mo sa ating mga buhay. Kaya o Diyos, salamat sa gabi ito o Diyos. Salamat at natin po kami sa tahan ng pagiging salamat po Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa gabi o Diyos, nilin po namin isamba ang kapatawaran o Diyos sa iyong harapan. Salamat po o Diyos sa ating pagkukulang. Pagkakamali o Diyos sa pag-araw-araw po namin pagbuhay. Piling po namin, O Diyos, kami po ikakawaan mo, sabagan mo, Panginoon, Yes, Lord. pagbuhay ng pagkukulang, Panginoon, nagagawa po namin sa iyong harapan. Sa oras po ito, O Diyos, piling po namin na sa oras po ito ay maging mapangusap niyo po kami, O Diyos, sa iyong Yes, harapan. God. Upang, O Diyos, sa ating mga pagkikikanan, ito po ay tulayan, O Diyos, sa iyong mga salita. Ito, O Diyos, sa may karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa katinisa, nilig po namin, Panginoon, ang iyong mga gagamitin. Hingin po namin ang Santong Espiritu o Diyos, ano po kong Panginoon sa kanyang buhay, pawang pamutawi Panginoon sa kanyang labi, na maging pagpapala, kalakasan po o Diyos ng ating pananampalataya. Kaya hingin po namin ang ganap na kaisan, katagumpayan o Diyos ang gawain mo Panginoon sa gabi ito. Kaya Panginoon, mayroon po namin, pinabalikan lahat ng papuri, parangal at pagkatila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Isa pong masaya, pinagpalang gabi po sa atin po lahat. Okay na po ba? Tatayo na po ako para po makita ko po kayong lahat. Amen. Praise God. Ang gusto na po natin matulog. Busog na no? Sana po bagamat busog ang ating katawan ay andun pa rin po yung gutom ng ating mga espiritu. Amen. Sa salita po ng Panginoon. At siya pong dahilan kung bakit po tayo nagkatipon pangalawa lang po yung pagkain o yung mga bagay na kwentuhan, no? Ang pinakauna po nating dahilan kaya po tayo nagkatipon para po mas lumalim ho ang ating pong pagkaalam sa salita po ng ating Diyos. Nang sa ganon ay mabigyan po natin ng kaluguran ang ating Panginoon. So, bakit po ba tayo o bakit po ba natin pinipili na matuto o mag-aral po ng salita po ng Diyos? Saan po nanggagaling ang ating pong, kumbaga sa motor, no? Ano yung diesel o ano ba yung crudo? Gasolina na nagpapaandar ho sa atin, Bakit po natin pinagpapatuloy itong bagay na to? Sana ho yung pong maging dahilan kung bakit po natin gustong matuto, gusto nating lumalim sa ating pong pananampalataya is para ho mabigyan ng kaluguran ang ating pong Diyos. Amen? Mabigyan siya ng luwalhati, yung luwalhati na para sa Kanya maibigay ho natin. No? Kasi ho, bilang manlilikha, bilang creator na siyang gumawa ng lahat, siyempre ang gusto mong maramdaman sa iyong ginawa ay yung ginawa mo ay nagbibigay ng parangal at papuri. Tama po ba? At ang isang pinaka masakit na pwedeng gawin nating nilikha ay i-disrespect o tawag dito, ano ba sa Tagalog ang i-disrespect? Walang galang. Kumbaga sumalangsang ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Yun yung sa tingin ko na pinaka kahangalan na pwedeng gawin natin ng mga tao, no? Kaya nga ho, napakainam na tayo po ng mga katatayan o kalalakihang nandito, tayo po ay nagsusumikap na mas makilala pa ang ating pong Panginoon. Nang sa ganon, gaya ng sabi ko, mabigyan ho natin siya ng kaluguran, no? Kaya ho dumadalo tayo ng Sunday,
service, ng midweek service, ng mga dawn watch, ng sa ganon, paano pa natin mas malilinang ang ating pang-araw-araw na pamumuhay para mabigyan po natin ng kaluguran ng ating Panginoon. At sa tingin ko, yung pong lakbayin po na yon ay lakbayin hanggang sa kamatayan na po natin. No? Hanggang sa kamatayan na po natin, tayo po'y naghahangad na mabigyan ng patuloy na parangal ang Diyos sa ating pong mga buhay bilang mga tatay, bilang kapitbahay, bilang nagninegosyo, bilang Pilipino, no? Kumbaga, pinapanalangin natin, Lord, paano ba kita bibigyan ng kaluguran dito sa mga tao na to na nakakasalamuha ko? Paano ba kita mabibigyan ng papuri sa kung ano man yung gagawin ko sa maghapon na to, no? Huwag ho natin yung kakalimutan na yun po yung ating goal. Mabigyan ho natin ng kaluguran ng ating Diyos. Amen. So, bagamat pwede nang burahin ng Diyos tayo mga tao dahil nga po pinipili nating labanan ho siya, tayo po yung nagre-rebelde sa Kanya. Tama po ba? Sabi nga po natin, rebelde. Sino dito ang, alam niyo ho ba, sa Pilipinas, ano po ang tawag sa mga rebelde ho sa gobyerno ng Pilipinas? Mga NPA. No, mga sila po ay nagre-rebelde, ayaw ho nila sa mga batas o sa patakaran ng gobyerno, no? Baga gusto nila, ito gusto namin, nagre-rebelde, parang gano'n, ano? Gano'n ho tayo sa Diyos, nagre-rebelde tayo na ayaw kong gawin to, ayaw kong gawin ang sinasabi ng Diyos, ito gusto kong gawin, ito yung gusto kong masunod. At kaya nga ho tayo nagkakasala, di ba? Parang si Eva at Adan, paano sila nagrebelde? Ano ba ang sabi ng Diyos? Huwag mong kainin. Pero, syempre, may pagtutuksong kasama, umano naman, sumunod naman. So, somehow, considered as rebellion. Kasi, kumbaga, sumang-ayon ka eh. No? Kaya, maging maingat po kayo sa nakakasama po ninyo. Baka ho, nahihikayat ho tayo na magrebelde ho sa Diyos. No? Maging maingat ho. Hindi ko ho sinasabing huwag ho tayo makipagkapwa-tao. Ang sinasabi ko iwasan ho natin na tayo po'y ma-influensyahan sa hindi ho magandang gawain dahil ho hindi ho matalinong desisyon na gawin po yun. Tama po ba? Pwede po ba kayong magbigay ng example na pangkaraniwan sa ating po mga kalalakihan tayo po'y nahahalina o madali tayong mapasang-ayon, mahikayat. Wala po ba kayong sample dyan? O hindi na ho kayo nahihikayat, which is napakaganda na. Sa social media, cellphone. Social media. Minsan nadaanan mo. Minsan, alam mo na kung minsan yung lalo kalalakihan nakakapit ang bikinis, minsan kahit na balikan. Panoorin. Yun. Madaling matokso sa... Well, tayo mga lalaki, naintindihan natin yon yung sinasabi ni paring Alvin. Lahat naman tayo dito. Meron hong tao dito, pakiramdam. No? Pero gaya ho ng paalala siyempre ng ating Panginoon, hindi ho lahat ng ating nararamdaman ay tama. Okay, di ba? Pakiramdam ko, parang babae ako. Di ba? Hindi ho laging tama ang ating nararamdaman. Maaaring totoo yung nararamdaman mo, pero hindi nangangahulugan sa sang-ayunan mo. Tama? Halimbawa, yung mga nagsasabing libawa, nagiging parang nagbababae, lalaki na nagbababae. Pakiramdam nila, parang ano sila, babae sila. Okay? Maaring totoo na para bang malamya ang kanilang kilos, pero hindi ho sila babae. Sila pa rin po ay mananatiling lalaki hanggang sa mamatay ho sila, ay biologically lalaki po sila. Di ba ho, may nag-issue na itong nakaraan na isang transgender na pinatayo ng 2 oras daw itong waiter dahil sabi ng waiter, sir, nakadamit pang babae,
Pero mukha naman talaga lalaki kahit na saan mo tignan. Kahit na anong kapal ng makeup. Lalaking lalaki ho, barakong barako. Kahit ho anong ilagay ho na cosmetic, talaga hong sir talaga. Tapos pinagalitan nga niya ho itong waiter ng napakatagal para ho siguro i-educate niya na sa ganda kong to, tawag mo sa akin, sir. Diba? Kumbaga, ba't ko ba nasabi yun? Kumbaga, yun nga, siya'y nalilin lang ng kanyang sarili sapagkat hindi ho siya kailanman magiging babae. Nakakahiya sa mga totoong babae na sobra sa panganak, sa pagre-regla lang buwan-buwan. Nakakahiya ho sa mga totoong mga babae para i-categorize niya ang sarili niya. Sa totoo lang po mga kapatid, yung po tinatawag po nilang para lang po magka-ideya tayo, ang pinaglalaban po kasi nila, limbawa yung womanhood o yung pagiging babae, hindi lang daw yan sa genetics mo o sa physical mong katawan. Okay? Halimbawa, meron ang katwiran nila, meron nga lalaki, pero hindi naman tawag dito, hindi naman responsableng ama. Diba? O kaya kabaliktaran, nanay, di ba? Totoong babae, hindi responsableng ina. Kami, no? Na nagkakatawang nagsasabi babae, nabibigay namin 'yon. Oh, di ba? Para hubang dahil nagagawa nila yung trabaho ng isang nanay, dapat nanay din ang category. Parang ganon, no? Pwede naman ho talagang magawa ng babae ang ginagawa ho ng babae pagdating ho limbawa sa pag-aaruga ng bata. Siguro naman naranasan nyo na rin po yung ganon, no? Pero hindi ho, iba po, sa amin lang po mag-asawa, nung pong may mga maliliit pa yung baby, unang lagi nagigising nanay. Wala nga akong kaalam-alam, umiiyak. Kayo ba una nagigising pag halimbawa umiyak yung bata? Kasi bakit? Nasa pagkakalikha ng Diyos, yung ano po na yun, yung karakter na yun, yung yung ganong klaseng kakayanan, no? Meron hong iba sa pagiging babae na hindi ho kayang gayahin ng isang nagpapanggap po na babae. Pero pwede niyang gawin yung pagpaplantsa, paglalaba, paglilinis ng bahay. Siguro naman nagawa niyo naman yun, ano? Pagiging malambing, pwede naman natin gawin yung mga bagay na yun, no? Hindi lang natin ginagawa yung mag-makeup, magdamit babae, mag-duster, no? Kasi pwede naman natin gawin yung ginagawa ng babae ng nakapanglalaki. Di ba? Pwede namang mag-makeup o maggupit na nakapanglalaki. So, kumbaga, sila po ay nalilin lang dahil nga po yung katotohanan nilang pinangahawakan ay iba. Iba ang source nila ng truth. Okay? Kaya nga kapag yung katotohanan mong pinangahawakan ay hindi ang Biblia o hindi ang Diyos, delikado. No? Delikado. Mga kapatid, delikado. Kapag yung mga anak natin may ibang katotohanan pinangahawakan, may katuwirang pinangahawakan, delikado. No? Kapag hindi nakalinya sa Diyos ang pangangatwiran ng mga anak natin, delikado. Dapat bilang mga magulang maikintal. Tama, no? Maikintal, maiukit natin sa isip at puso ng ating mga anak kung saan ba dapat ang katotohanan na ating pangahawakan, na ating yayakapin bilang tao. Dahil kung iba katotohanan na lalakaran ng ating mga anak halimbawa o tayo mismo, paano natin mabibigyan ng kaluguran? Mali yung pinangahawakan, di ba? Di ba ang goal nga natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Okay? Pag-usapan natin yung bago natin kung title natin. Gusto ko lang pong bigyan po ng pansin. Halimbawa di ba, yung every January nagse-celebrate ng yung mga kapatid nating Roman RC
or Roman Catholic, yung pupunta ho sa Nazareno para ho maghila at ganyan-ganyan. Kung titingnan mo sila at pag-aaralan mong mabuti, napaka-sincere ho ng kanilang puso. Siguro hindi naman lahat. Kumbaga meron din namang parang sympathizer lang. Sumisimpatya lang. Pero meron talagang, andun talaga yung puso nila dun sa pagdeboto ho nila, pagdidevote ho nila ng pagsuporta dun ho sa ganong gawain. Makikita mo talaga may umiiyak, meron talagang ramdam na ramdam nila yung kanilang selebrasyon na ginagawa. Na parang totoo naman yung kanilang pananampalataya. Well, i-pause ho natin. Yung kanilang expression of faith, expression, yung pagpapakita ho nila ng pananampalataya, totoo po yun. Okay? Totoo. Hindi ho natin pwedeng i-question yun. But ang pwede natin i-question is, kanino nakatuon? Kanino nakaukol yung pananampalataya na kanilang ginagawa? Diba? Kanino nakaukol? Kumbaga, sino yung object ng ating pananampalataya? Kanino natin inilalaan? Okay? So, halimbawa, merong mga tao na yung expression ng faith nila sobrang lalim, as in kahit mamatay sila, kahit na isakripisyo nila ang mga bagay-bagay, may mga nagbebenta ng mga ganito, ganyan, para dun sa kanilang pananampalataya. Tama? Yung kanilang kakayanan para sila'y sumampalataya, wala tayong problema doon. Pero ang problema is saan natin iniuukol yung ating pananampalataya. Yan ba ay nakaukol sa kung ano yung gusto ng Diyos na maintindihan po natin sa ngayon, no? Sa panahon po na to. At yun nga po yung kailangan natin maintindihan na yung pananampalataya ho natin ay dapat nakaangkla lamang kay Kristo. Si Kristo lamang dapat ang ating pong tagapamagitan, no, sa Diyos Ama, si Hesukristo lamang. Pwedeng makatulong ang kapatiran, pwedeng makatulong yung mga disciples o yung mga apostol dahil syempre ginagamit sila ng Diyos, pero hindi sila ang tagapamagitan sa Diyos Ama. Si Kristo lamang dapat. Sa Kanya nakaukol, no? Hindi ho yan nakukuha sa paghila-hila ng lubid, no? Hindi ho yan. Ang pagsunod ho kay Kristo ay hindi ho nakukuha sa pagpunta sa isang lugar. Hindi ho. Ang pagsunod kay Kristo ay yung pang-araw-araw ho nating pamumuhay na pinipili ho natin gawin ang tama para ho mabigyan, para masunod natin ang Kanyang ipinag-uutos. Tama po ba? Amen. At the more ho na mas maintindihan po natin ang mga utos ni Kristo, ay the more na mas masusunod ho natin siya. Tama? Kaya nga ho, lagi ho tayong dumalo sa mga ganito para mas maintindihan pa natin ano nga ba mga inuutos ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Yung paulit-ulit na tinuturo ni Pastor, yung pananalangin, tinuturo niya po ba yon? Yes. Ano pa ba? Yung ano pa? Ano pang alam po ninyo na tinuturo ng ating Panginoong Hesus? Kasi siya ang ating sinusunod. Ano po ba yung sinusunod ho ninyo sa Kanya? Sige nga po, magbigay nga ho tayo. Huwag kakaligtaan ng mga pagtitipon. Okay? Sa apostol yun na tinuro ng apostol yun. Apostol Pablo, kung di ako nagkakamali. Yung nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Salita. Gabi. Ang ibig ko sabihin yung halimbawa sa Matthew, Mark, Luke dyan, yung ang ating Panginoong Hesus mismo, siya mismo yung nagsalita, yung nakakulay pula. Diba sa Bible may nakakulay pula, ibig sabihin yun yung pananalita ni Kristo. Halimbawa, Sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus. Di ba? Ano yung mga utos? Hindi naman utos yun eh. Ano yun? Pagpapakilala yun kung sino siya. Yung utos, halimbawa, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at bigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Yan, yung mga utos ng ating Panginoon. Specific yun, no? Hindi ko sinasabing hindi utos ng Diyos yung mga inuutos ng mga apostol. Kasama rin ho yun. Pero ang
gusto ko lang pong i-highlight is yung mismong Galing. nanggaling ho sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Yung lumapit kayo sa akin kung kayo napapat. Alam niyo po ba, yung verse po na yon, yung lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kung pag-aralan po natin yung konteksto doon, kasi yung mga Pariseo nung panahon, sobrang pagpapahirap nila para lang masabing ikay napatawad. Parang ganon. Para maging karapat-dapat ka. Parang ang dami dapat mo munang gawin para lamang masabi mong maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Nung panahon na yon, kasi parang para masabing ikaw ay alam mo yun, parang banal, no? Dadaan ka siyempre sa mga inuutos ng mga Pariseo. 'Di ba? Kaya parang ang hirap, pero kaya sabi ng Panginoong Hesus, halika kayo. Lumapit kayo sa akin. Sa akin kayo lumapit. Ako hindi ko kayo bibigyan nung napaka-komplikadong mga bagay-bagay. Kaya nga kung sa akin kayo'y makakapagpahinga. Makakalapit kayo. Dahil bakit? Paano kayo makakapagpahinga? Dahil binayaran na niya yung ating kasalanan na siyang dahilan kung bakit mahirap lumapit sa Diyos Ama. Yes or no? Kung naiintindihan natin na tayo makasalanan, talagang mahirap lumapit sa Diyos Ama. No? Paano tayo makakalapit? Di nga tayo karapat-dapat. Ang dami mo munang dapat gawin. Ito pang mga Pariseo na to, ang dami pa nilang iniimbentong mga utos, no? Para pumabor siguro lalo sa kanila. Di ba naalala nyo, may nananalangin? Isang Pariseo, tsaka isang publikano. Sobrang pagmamalaki na itong Pariseo. Buti na lang, hindi ako yung, di ba? Itong taon na to. Kasi yung tao na yon sobrang talagang umiiyak, dinadagukan ng sarili, humihingi ng tawad sa Diyos, no? Kumbaga, yung mga Pariseo, hindi naman siguro lahat, no? Pero karamihan siguro, ganun ho yung ugali, masyadong ganid ho sa papuri ng tao, ganid sa kung ano yung sasabihin ng tao, mapagmataas, no? Mapagpaimbabaw ang kanilang pagsambay bibig lamang. So, kumbaga, yun po yung sitwasyon ng mga panahon po na yon. So, ano pa po yung mga inuutos ng ating Panginoong Hesus? Magpapatawad. Pedro? Hindi na to. Si Esteban. Maging din pananampalataya niya. Oo. Yung ipanalangin niya na, Ama, patawarin niyo po sila. Okay. So, kaya ho, maganda na, makapagbasa tayo ng Bible. Sa Matthew, Mark, Luke, John, andyan po yung ating pong mismong mga salitang binitawan ng ating Panginoong Hesus. Yun nga lang pong yun nga lang pong tayo po ay, tao dito, sabi niyo, ang kabuuan ng kautusan, ang kautusan ay nakapailalim sa isang utos o dalawang utos. Yun nga, yung ibigin mo ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, at ibigin mo ang yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ano yung common word? Ibigin, no? Ibigin mo yung pag-ibig ang pinanggagalingan. So, isipin natin, ito bang gagawin ko ay nanggagaling sa pag-ibig o nanggagaling sa pangmakasarili lamang, no? Okay. Nasa pang-7 na ho tayo ng ating pong topic, no, ng pagkakatangian na meron po ang Diyos, no? Mabilis na review lamang po para masimulan natin to agad. Ang una po nating napag-aralan is God is a personal spirit. Siya po ay espiritu, hindi po natin siya nakikita. Okay, pero siya po ay may persona. Ibig sabihin, pwede natin siyang kausapin. Pwede tayong ilapit ang ating mga nararamdaman. May mga problema ho tayo, idulog ho natin sa Kanya at siya po ay makikinig dahil nauunawaan po niya ang ating po mga pinagdadaanan because
ang Diyos ho ay may personalidad, no? Pangalawa is God is all powerful. Siya po ang pinaka makapangyarihan sa lahat, o in short, siya ho ang pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan, na ultimo, lahat ng gumagalaw na nakikita natin sa Diyos ho galing ang kakayanan niyan na gumalaw. Amen? Kung bakit ho ako nakakagalaw ng kamay, ito ay lakas na bigay ho ng Diyos sa akin. Amen? Gaya ng example natin noon, ano ang nakikita nyo ho sa tao na kapag wala na ho siyang lakas at nauubos na? Nakakagalaw pa rin ba siya katulad nung siya may lakas? Hindi na ho. Paubos na ho yung lakas na ibinibigay sa kanya ng Panginoon dahil lahat po tayo mamamatay. No? Kaya ho hanggang tayo po malakas, amen, gamitin natin yung lakas na to. Para ano po? Para sa makamundong bagay? Para magpakalayaw? Para manghamak ng kapwa? Para siraan ng ating ibang kapwa? Hindi ho, para ho mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay, paglilingkod sa kapwa, no? Sa ating mga kapatid o sa mga neighbors po natin. Pangatlo ho, God is present everywhere. Siya po ay sumasalahat po ng dako. Siya po ay kasama po natin ngayon. Siya po ay nasa bahay natin at the same time. Siya rin po ay nasa SM Baliwag. Siya po ay sumasalahat po ng dako at wala ho tayong pwedeng lugar na pwedeng pagtaguan, no? Pang-apat ho, God knows everything. Alam po niya lahat ng nangyari simula nung bago pa tayo pinanganak, bago pagkapanganak, habang nung tayo 1 year old hanggang sa tayo po sa ngayon, lahat ng detalye, segundo, minuto na nangyayari ho sa atin na maaaring hindi na natin naaalala, alam ho ng Diyos lahat yun. Malinaw na malinaw sa Diyos ang lahat at wala ho siyang hindi alam. God knows everything. At dahil hindi lang po yung nakaraan ang alam po niya, alam din po niya yung ang mga mangyayari bukas makalawa sa susunod na taon, alam na ho ng Diyos ang lahat. Dahil kung hindi ho alam ho ng Diyos ang lahat, hindi ho siya Diyos. Dahil nga po siya ay Diyos, ang katangian ng Diyos ay alam niya ang lahat. Paano ko mapapatunayan? Hindi ko paano ginagawa ng Diyos. In short, paano ba ginagawa ng Diyos yun? Hindi ko po alam. Paano ko po ipapaliwanag? Nilikha lang din po ako. No? Basta ang alam ko, sabi ng Biblia, alam ng Diyos ang lahat. No? Kaya nga ho, di ba, sabi ng Biblia, huwag mo sasabihin na, halimbawa, pupunta ka sa ganitong lugar, magninegosyo ka, yayaman ka doon. Ako, huwag mo natin sasabihin na para bang alam na natin ang nangyayari talaga. Hindi ko sasabihin natin kung kalooban ng Diyos. No? If kalooban ng Diyos, kung loloobin ng Diyos, kumbaga meron tayong pauna. Halimbawa, meron tayong plano. Halimbawa, pupunta ako ng Pagudpud. No? Galing ng Pagudpud. Halimbawa, mangyayari pa yun next week. No? Kumbaga kapag sinasabi kong loloobin ng Diyos, makakapunta kami sa Pagudpud next week. No? Kumbaga meron kang pauna na kung loloobin ng Diyos. No? Lalo na yung mga, di ba, about sa promises, yung pangako, minsan mas maganda pang wag na lang tayong mangako kung di rin natin matutupad. No? Guilty siguro tayong lahat dun sa bagay na yun. Panglima, God is sovereign. Ibig sabihin, ang Diyos po ay pinakadakila o siya po ang may control ng lahat. Siya po ang, kumbaga lahat po ng nangyayari ay dumadaan ho sa kanyang pag-decision making. No? Kaya kahit na yung nangyari sa atin na hindi maganda, may pahintulot yun ng Diyos. At maaari may itinuturo ho siya sa atin. Amen? Kaya nga ho kapag may mga hindi magandang mga nangyayari, mag-isip agad ho tayo. May itinuturo ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Dahil yun po ay blessing. There is blessing in suffering. Yung pong pain and suffering ay meron pong pagpapalang nakalaan. No? Minsan nagrereklamo tayo, bakit mahirap, bakit ganito. No? Sa ngayon, hindi ho natin maintindihan.
Pero sa panahon tayo po ay naghihirap. Tama yung sabi ni Pastor kanina, no? Na kapag nasa pagsubok na, pag nasa mabigat na sitwasyon, nakakalimutan na natin yung para sa Diyos. At minsan pa nga, pinagdidiskitahan pa natin. Ay, yung sa Diyos ba? Yung dahil may pagsubok, hindi na ako mananalangin. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Hindi na ako dadala ng gawain. Para hubang may pinagmamalaki pa tayo sa Diyos. Kahangalan ho yung ginagawa po natin mga kapatid dahil para hubang sino bang talo dun? De tayo ho. Actually kapag ho tayo lumayo, mga kapatid, to sasabihin ko sa inyo. Kapag ho tayo lumayo sa Diyos sa panahon ng pagsubok, ibig sabihin, yung pananampalataya mo sinunog. Ibig sabihin, tinesting. Okay? Nasunog. Ibig sabihin, hindi totoo. Masakit tong sasabihin ko kasi, sabi ng Biblia, susubukin ho yung ating pananampalataya. Idadaan daw po sa apoy yung ating pananampalataya. Kasi daw ang pananampalataya, gaya nung napag-aral natin, ay parang ginto, no? Na idadaan po sa apoy. Yung apoy, yun po yung mga pagsubok para makita kung totoong dalisay ang iyong pananampalataya. Kasi kapag dumaan sa apoy ang ginto, no? Nakikita pa rin yan. Hindi ho siya mawawala, hindi siya magiging abo. Mas magniningning lang siya. Okay? Pero kapag yung sinasabi natin pananampalataya at dumaan sa apoy at walang natira, hindi totoo yung ating pananampalataya. Which is, kung buhay pa tayo, may pag-asa pa. Kaya nga magpasalamat tayo na may pagsubok kasi makikita natin, totoo nga ba akong naglilingkod o sumasampalataya sa Kanya o bibig lamang? Diba? Kaya nga may blessing dun sa mga pagsubok para makita talaga natin, ako ba talaga yung sumusunod kay Kristo o hindi? O nadala lang ako, napilit lang ako. Kaya nga madaling magsabing Kristiyano na ako eh. Tama? Anong religion mo? Christian. Madali yung sabihin kasi syempre dapat may maisagot ka eh. Di ba? Diba? Tatanungin kita, ano ba religion mo? Hindi pa ako sure eh. Hindi naman ganun sagot mo eh. Sagot mo, Christian. O kaya, Roman Catholic. Meron kang sagot agad. No? Madaling sabihin yon pero ang sa Diyos kasi idadaan niya sa apoy ang lahat. Para makita na natin agad, totoo ba talaga ako sumusunod sa Kanya? Kasi kung hindi, mga kapatid, tumakbo tayo, pabalik sa Kanya. Amen. Tayo po, baka meron tayong katuwiran na mali na akala natin ang Diyos ginagawa natin parang genie. No? Sabi ko before, ang nakakalungkot, minsan ang tingin sa Diyos parang genie. Na kapag pinag-pray na ganito, dapat ibigay niya. Kung hindi, ayoko na. No? Kumbaga ang tingin sa Diyos is utusan, parang ganon. Kaya kapag hindi niya ginawa, magtatampo ako sa Kanya. Utusan lang naman kita eh, bakit mo di bibigay? 'Di ba? Parang ang yabang ng ating posisyon sa Diyos, para bang ang tingin natin sa Kanya, yun nga, utusan. No? Kaya kapag di niya ginawa, tayo pa nagagalit, tayo pa nagtatampo, tayo pa ang kini-question pa natin siya. Mali. Pang-anim, God is holy, ang Diyos po ay banal. Ito po yung sabi ko po na pagdating ng araw, pag makita na natin ang totoong kabanalan ng Diyos, mapapaluhod po talaga tayo. Susub-sub tayo sa lupa. Dahil po sa Kanyang kabanalan. Yung mata natin, puno na ito ng corruption. Polluted na napakasama na pati ng isip po natin, polluted na. Kaya nga hindi ito dapat kailangan mamatay talaga ito. Kaya kailangan tayong bigyan ng bagong katawan, no? Na maaaring makipag-commune. Ibig sabihin maaaring makasama mo na in person ang ating pong Diyos. Kasi kung itong katawan na to hindi pwede. Dahil bakit? Ito ay corrupted na. No, nagkakasakit, nabubulok, babaho, mamatay, wala to, malulusaw to.
Kaya lahat po ng sumusunod kay Kristo ay magkakaroon po ng bagong katawan, no? Praise God! Amen. Excited po ba kayo doon? Wala, hindi na ganito yung magiging kamay ni Brother Al. Oo. Siyempre, bibigyan nga ni Lord ng bago eh. Holy eh. Walang kapintasan. Kumbaga, Hindi na magagamit yung PWD. wala na. Wala nang privilege na gano'n. Wala senior citizen. Yung pila mo, pangkaraniwan, walang favorite lane. Okay, praise God. No, tuloy. Ayun po, God is holy. At kung ito'y lalo nating maintindihan, mas lagi nating ma-assess ang ating mga sarili na talagang lumakad sa kabanalan dahil ang Diyos natin ay banal. No? Hindi po pwedeng ang Diyos natin ay banal pero ipinipilit pa rin natin yung mali. Hindi po talaga magtutugma dahil ang Diyos ay banal eh. Hindi po pwede talaga magtugma. Magkalaban ho ang Diyos at ang kasalanan. Hindi ko sila pwedeng mag-mix. Dahil po nung sububok kong mag-mix ang kasalanan nung panahon po ng mga anghel, tumalsik ko. No, tumalsik po yung si Lucifer, ang Diablo. Nung si Adan po yung nagkasala, pinatalsik ko sila. Hindi po talaga pwede ang kasalanan ho sa Diyos. Kaya nga ho, kailangan may mamatay. Kundi tayo, praise God, meron pong kanyang isinugo, ang kanyang bugtong na anak para ho siya yung mamatay. Sa halip po tayo ang mamatay, siya po yung namatay para ho sa atin. Ganun ho ang ginawang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos, bagamat di tayo karapat-dapat, ngunit pinili niya na ialay ang kanyang buhay para ho sa atin. Ganun kakahalaga sa Diyos. Amen. Huwag nating minamaliit ang ating mga sarili na ganito lang ako, ganyan, hindi ho. Yung halaga na pinambayad ho sa atin para lang ho tayo matubos ay halaga ng ating Panginoong Hesus. Amen. Napakahalaga mo sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo sa mata ng Diyos. No, napakahalaga ho talaga. Isipin mo, no, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating katabi, sa atin. 'Di ba? Kung paano pinapahalagan ni Kristo, siguro dapat lang na pahalagahan natin ang ating kapatiran. Amen po. Amen. Kung meron pong number 1 na tutulong sa kapatiran, dapat kapatiran. Tama po ba? Amen. Sa tingin ko nakakalungkot na iba pa yung tutulong. Mas una pang nagkukusa sa tingin ko lang napakalungkot nun na pwedeng mangyari. Dahil tayo magkakapatid kay Kristo, dapat tayo ang nauuna. No? Hindi ho para may magbagaling ho tayo, para may maipakita, ako tumulong na, hindi ho. Kasi yun ho yung yung diwa ho ng pagkakapatiran ho natin. Yun po yung diwa, yun po yung puso ng ating pong samahan. Amen. Hindi ho yun natutumbasan ng material o pinansyal ho na bagay. Yun po kasi pagmamahal, malasakit ho sa isa't isa. Amen. So tuloy, at yun na nga po, God is holy. Tapos, pampito. Yun po kasi huli natin, God is holy. Pampito is God is absolute truth. Okay, yan po yung topic po natin ngayon. Ano yung absolute? Yung tubig ba yan? Absolute. Okay. Asan na yun? God is absolute truth. Kaya nga ho siya ginamit, di ba, absolute water. Ibig sabihin, parang siya yung pinaka, parang ganun. Oh. Ngayon, yung absolute truth, siya yung, in short, ang Diyos ang katotohanan. Yung ganun lang yan. Siya ang truth, siya ang katotohanan. Amen? Maaring may mga relihiyon na sasabihin nila, ito yung truth, ito yung katotohanan. Dito ka maliligtas sa ganitong paraan. Okay? Sasabihin na naman ng isa, hindi, ganito yung paraan para maliligtas ka. Okay?
may sinasabi silang mga katotohanan para sa kaligtasan. Pero ang Diyos ho, meron din ho ba siyang sinasabing katotohanan? Meron din po ba? Amen. At yun po yung dapat nating maintindihan. God is absolute truth. Lahat ng sinasabi ho ng Diyos ay totoo. Hindi ho siya nagbibiro, hindi ho siya nagjo-joke, no? Totoo lahat ng sinasabi ng Diyos dahil siya po ang source of truth. Wala hong anumang kasinungalingan ang Diyos, no? Wala ho siyang sinabi na hindi niya ginawa, wala ho siyang ipinangako na hindi niya ginawa o tinupad. Lahat ho ng ginawa ng Diyos nangyari. Puntahan po natin sa pagkalikha. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, pumalag ba? Hindi. Kasi bakit? Lahat po ng sinabi ng Diyos totoo. No, nung nilikha niya yung lupa, nangyari. Nilikha niya yung mga hayop, halaman, tubig, nangyari. Nung nilikha po niya ang tao, very napaka-special ho ng tao kasi ano ba yung sinasabi kapag nilikha niya, halimbawa yung ang sa English kasi let there be light. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, no? Pero nung sa tao na, let us make may relationship. Kasi noon, magkaroon, no? Parang walang connection, magkaroon ng lupa. Ayan, di ba? Pero nung tao na, let us make, tayo gawin natin tulad kawangis natin. No? Actually, sa Genesis pa lang makikita mo na that God is a triune God. No? Nang Diyos po ay isa, ngunit siya po ay nasa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi dun sa Genesis, let us make, tayo likhay natin ng tao gaya ng ating kawangis natin. Basahin nga natin para hindi ho tayo nag-iimbento. Basahin natin ng tao gaya ng ating larawan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, Genesis 1:26, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. No? Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Hindi naman ho pwedeng lumikha ang anghel, no? Ang Diyos lang po ang may kapangyarihang lumikha. Hindi ho pwedeng anghel ang kanyang kausap dahil kung kasama co-maker ang mga anghel. Hindi ho. Ang kausap po niya doon, ang nag-uusap po doon ng Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Likhain natin ang tao, no, gaya ng ating larawan. Very personal, no. Gusto niya magkaroon ng extension, no, sa atin po. Kaya ayan, lahat po ng sinasabi po ng Diyos ay totoo. Ngayon, bumaba ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, siya po ang daan, ang katotohanan, binanggit yung truth, yung katotohanan at ang buhay. Ngayon, si Kristo may sinasabing katotohanan. Si Buddha may sinasabing katotohanan. Si Muhammad may sinasabing katotohanan. Ngayon, kanino katotohanan ka makikinig? Di ba? Kung si Kristo ang pinanggagalingan ng ating katotohanan, praise God. Kasi bakit? Lahat ng sinabi ni Kristo, totoong mangyayari. Nangyari noon, nangyayari at mangyayari lahat ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil nga po siya yung truth, siya po yung katotohanan. Lahat ng pangako ni Kristo, mangyayari lahat. Amen? Wala kang dapat ipag-alinlangan dahil katotohanan mismo ang ating sinasampalatayanan. Kasi siya ang source of truth. I am the way, ako ang daan, ang katotohanan. Kung tayo po ay sasampalataya kay Kristo na siyang katotohanan, wala tayong ikaliligaw.
Amen. Hindi natin kailangan lumapit kay ganito, hindi natin kailangan pumunta sa ganito, hindi natin kailangan magbigay ng ganito. Mga kapatid, hindi po nakukuha sa ganon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nakukuha sa pagsampalataya kay Kristo. Pero syempre, bago ka sasampalataya, ano muna makikita mo sa sarili mo? Kasalanan. So dapat tayo humingi ng tawad, no, sa ating mga kasalanan at sumampalataya tayo kay Kristo. Amen. Hindi mo pwedeng sasampalataya ka pero wala kang nakikitang kasalanan. Hindi ho yun nagtutugma. Dahil bakit mo hahanapin si Kristo? Bakit ka sasampalataya sa Kanya hindi mo naman nakikita makasalanan ka? Tama? Sino ba si Kristo? Tagapagligtas ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, bago ka sumampalataya sa Kanya, ano yung una natin gagawin muna? Ano po? Magsisi. Tama mo ba? Kasi bakit? Anong habol o ano ba yung hinahanap mo kay Kristo? Ano yung pinanghahawakan mo sa Kanya? Na siya yung tagapagligtas ng aking mga kasalanan. So, ibig sabihin, meron kang pagkilala na hindi ka karapat-dapat dahil tayo'y makasalanan. At kung yayakapin ko si Kristo at sasampalataya ako sa Kanya, ang unang uutal sa aking bibig, patawad po sa aking mga nagawang kasalanan kasi yun yung dahilan kung bakit po kayo namatay. Yes. O kaya nga ho, sabi ho ng apostol, tayo po'y humingi ng tawad at sumampalataya. No? Hindi po pwedeng walang paghingi ng tawad. Okay, pero ang kaligtasan po pananampalataya lamang ha, wala pong only by faith alone. Okay? Kumbaga yung ating paghingi ng tawad ay bunga ng ating tatanggapin, noon ng ating tinanggap. Okay? Dahil tinanggap po natin na ganun pala ang hiwaga at regalo ng Diyos para sa akin. No? So, syempre, magiging bunga na lang nun yung humingi tayo ng tawad, gumawa tayo ng mabuti, pag tayo magkamali, tayo magsisi. No? So, ulitin ko, so ano yung sinasabing katotohanan ni Buddha? Ano sinasabing katotohanan ni Muhammad? Pwede bang mangyari yung katotohanan nila at the same time yung katotohanan ng ating Panginoong Jesus? Hindi ho, isang katotohanan lang ho ang mangyayari. Isa lang ho, hindi ho pwedeng totoo lahat yung katotohanan. Hindi ho, isa lang ho ang katotohanan. Isa lang ho ang daan ng kaligtasan. Kaya napaka-critical ho ng bagay po na to mga kapatid dahil do or die ho ito. Hindi ho pwedeng pag nagkamali tayo, ay sige, ulit po ako. Hindi na ho. It's do or die. Kung mali ang sinampalatayanan po natin, kaya ho magsusubho tayo sa pagsasagawa ng ating pananampalataya dun sa maling bagay na wala hong mangyayari. Bakit? Paano ka naligtas dun sa ginagawa mo? Dun sa paghila-hila halimbawa, anong kinalaman nun sa pagliligtas? Diba? Anong connect nun sa kaligtasan? Wala. So, kayo po ba'y masaya mga kapatid na ang ating pong pinangahawakan ay ang katotohanan mismo? O kayo rin po'y nalulungkot na bagamat nasa sa ating harapan ng katotohanan ay hindi ho natin nagagawa yung tamang pag-iingat at tamang pagpapahalaga dito? Wala na sumagot. Mga kapatid, ang gusto lang pong iwan sa atin, no, kasama rin po ako, pahalagahan po natin ang pananampalataya na ating pong tinanggap. Amen. Pahalagahan po natin, pagyamanin po natin. Magpasalamat tayo na may mga ginagamit ang Panginoon para tayo magpaalala. No? May natanggap po ako message. So, kanina, hindi ko na po sasabihin kung sino. Basta ho may paalala yung message. At bagamat meron akong katwiran sa sarili ko, mas pinili ko magpasalamat.
Salamat po sa paalala. Tama? Kasi, magpasalamat ako dahil may nagmamalasakit sa akin. Hindi ko natitignan yung tawag dito, basta titignan ko yung malasakit na ginagawa. No? Halimbawa, may magsabi sa akin, lumapit sa akin, Brother Jun, ganito, ganyan, may tawag dito, parang hindi tama yung sinabi mo or meron kang nagawang hindi ganyan, hindi tama. Mas magpapasalamat pa ako dun. Yung nasasabi, yung pagkakamali. Kasi bakit? Yun yung mga totoong may malasakit ho. May pagmamahal yung itinutuwid ho tayo sa ating pagkakamali. Yun naman yung mali talaga na gawin. Kamangmangan na gawin. Kasi sabi ng Biblia, turuan mo ang mangmang, magagalit pa sa'yo. Ngunit turuan mo ang turuan mong matalino at magpapasalamat sa iyo. Kasi kung gusto nating lumago, magpatuwid tayo. Hindi ho lalago ang ayaw magpatuwid yung biyasa ka pa anak ko. Pakialaman mo ko. May pakialaman sarili mo. Magkaroon tayo ng puso na bukas ho sa pagtutuwid. No? Huwag mo na pakialaman kung ano yung ano niya. Basta kung aminado ka namang mali talaga yung ginagawa natin, tanggapin ho natin. Sa ikabubuti naman ho natin yan. Di ba? Di ba, nagtuturo si Pastor about sa pananalangin. Tanggapin ho natin, lunukin ho natin kasi totoo naman eh. Di ba? Halimbawa yung pagpapabaya sa gawain, pagpapabaya sa pananalangin. Lunukin ho natin para maging bitamina ho sa atin. Wag ho nating yung iiwas ho tayo. Wala ho tayo magiging benefit ho dun sa aral. No? Lunukin ho natin bagamat minsan nakakapaso, bagamat minsan matalas, no? Kung doon naman ho tayo mas mapapabuti, why not? Okay, mga kapatid, dito lang po natin tatapusin to na ang Diyos ho ang absolute truth. Wala hong pwedeng iba na pwedeng panggalingan ho ng katotohanan, si Kristo lamang, no? Dahil siya po ang sinugo ng Diyos Ama na siyang nagsabi, ako ang walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Kapag sinabi mong walang makakaparoon sa Ama, meron pa bang ibang daan nun? Ano ba ibig sabihin ng wala? Ibig sabihin, ako lang, wala nang iba. Kasi wala daw makakarating sa Ama maliban sa akin, ay nangangahulugan, siya lang ang daan. Kasi kapag sinabi niyang, isa ako sa daan para makapunta sa Ama, ibig sabihin may iba. Pero dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, dahil siya nga po yung truth, ang sinabi niya, walang makakarating sa Ama maliban sa akin, sa pamamagitan ko, nangangahulugan, siya lamang ang daan. Lahat ng sasabihin lang ni Kristo, yun po ang totoo, na siyang magdudulot sa atin para sa kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung ating bilang mga tatay sa ating mga anak, mga asawa, yun po yun naman yung trabaho din po natin. No? Ikayatin natin lagi ang ating mga anak na manalangin. Bagamat minsan, syempre, napapagod tayo, lagi natin silang isama-sama. Anak, tara kayo ni Pasaguli, mag-pray tayo. Kaguli mo naman, mga yan. Tapos, kamustahin na rin natin sila. Huwag natin kalimutang mag-connect ho sa ating mga anak. Na huwag natin kalimutang mag-connect ho sa kanila. Maging personal ho, dahil gaya po na sabi ko, nasa pananagutan ho natin ang ating mga anak. No? Kausapin ho natin sila, ipag-pray ho natin sila, kung ano yung pwede nating magawa hanggang tayo po ay nandito sa mundo. Pag namatay na tayo, di na natin magagawa yun. So samantalayin natin ang lakas, ang buhay na mayroon tayo para may maiwan pa tayong mas malalalim pa na mga bagay sa ating mga anak na babaunin nila habang sila'y lumalaki. So meron po bang tanong bago po tayo manalangin? Tanong po, baka meron po kayong ibang daan ho na natutunan noon. Lamang siya ang ating Panginoon. Baka may ibang cross na daan daw.
Baka dating daan. Hindi. Hindi ka nadadaan ngayon, may bypass na. Dadali ka. Ate po, ate po. O dating daan po na. Inaway doon eh. Wala po bang tanong pagdating ho sa, halimbawa, ibang pananampalataya? Baka may mga specific po kayong tanong. Okay lang naman po. Susubukan po natin sagutin. Paano po yung ganito? Sabi po ng ganito, narinig ko ganyan. Baka may mga ganun po kayong tanong. Oh, kuya. Walang ibang Ang tanong, Sa lubang tipan ba si Jesus nandun na? absolutely. Actually, bago pa lang likhain ng mundo, andun na si Hesus Kristo. Siya po ay kasama ng Ama at ng Holy Spirit. Siya po ay siya na nung simula pa lamang. Siya ba ay nagpakita dun sa lumang tipan ng tanong? May mga instances sa Bible na may mga anghel na nagpakita. Halimbawa kay Abraham, may 3 anghel na nagpakita. Na sinasabi ng mga scholar, ang Ama, Anak, Holy Spirit yun. So, pero siyempre, dahil hindi naman specific siyempre yung sinasabi, kumaga, sa mga scholars, mga theologians, may mga, halimbawa, nung naman si Moses, tawag dito, ay nagpakilala ang Diyos sa kanya. Sabi niya, I am who I am. Ako ay si ako nga. Okay? Pero syempre, ang kausap niya yung nagliliyab na apoy. Ibig sabihin, nagpapakita ang Diyos, no? Sa iba't ibang elemento. Pwedeng sa apoy, pwedeng sa anghel, or pwedeng sa tao, no? Pero yung idea kasi, yung iba, sa tingin ko, ang pinanggagalingan ng tanong na yan si Jesucristo ba ay nilikha? Siya ba ay lumabas na lang through times? Kumbaga, di ba, parang dating kasi pinanganak ang Panginoong Hesus So, dun lang ba siya lumabas sa lumang tipan? Hindi pa siya buhay. Hindi po. Siya po yung nagkatawang tao. Ibig sabihin, may pinanggalingan po. Nagkatawang tao lang. Nagkatawang tao. May pinanggalingan po siya. Yung kanyang pagpisan ho, no, nakipisan ho siya sa atin. Maliwanag naman, sabi na doon bago pa si Abraham, ay ako na. Ay ako nga. Kasi bakit? Bago pa si Abraham. Ako na. Oo, sino ba yung tinutukoy doon na ako nga, 'di ba? Si Kristo 'yon. Nagpakilala siya ng pangalan na ganun din. Ay yung mga ibang sekta na hindi nila nauunawaan na si Jesus Christ hindi pa wala siya sa lumang tipan. Yun ang pagkaunawa. Pero nakapropesiya na siya. Oo. Lumang tipan yung pangalang Emmanuel. Pero bro, Kasama natin. meron sumagila sa isip ko. Meron ba pinagbulan ng pagka-Diyos? Wala. Kasi hindi siya magiging Diyos kung may pagmumulan. Wala. Kasi Siya na yun Malayo. Yan, may tama. tayo kasi bilang tao at nilikha, Mayari. nakakulong ho ang ating existence, no? Sa time and time, matter, and space. Nakakulong ho tayo dyan. Pero ang Diyos kasi hindi siya nakakulong dyan. Kasi siya ang gumawa ng time. Siya yung gumawa ng oras. No? Kaya nga siya, alam niya yung noon, ngayon, at ang bukas kasi hindi naman siya nakakulong sa time. Tayo nakakulong tayo sa time, hindi tayo pwede pumunta sa future, hindi tayo pwede pumunta, sa nakaraan. No? Kasi ang Diyos hindi siya nakakulong sa kanyang ginawang oras. Above siya doon, nakalabas siya doon. No? So, mahirap i-explain kasi tao tayo hindi tayo manlilikha, pero hindi ho, ang punto lang doon is hindi pwedeng, halimbawa, parang bago ang Diyos, sinong nauna? Parang gano'n. Parang nagsasabi ka na merong kang time na tinutukoy.
meron pang ibang Diyos kapag gano'n, ano? Oo, kasi meron ka na namang, sino na naman bago yun? Sino naman bago yun? So, hindi ho siya nakakulong ho sa oras. Labas ho siya doon. Ngayon, may konsepto tayo ng oras dahil nilikha tayo ng Diyos na may konsepto ho ng oras. May araw, may gabi. So, may nakaraan, noon, at may bukas. Meron pa buong tanong? Tanong. Minsan po kasi ano may mga... May tanong pa. May article po ba? Meron pa po, meron pa. Ganun pa tanong, ulit ka ulit. Wala na po. Baka ho kasi may ano lang, may nag-aalin lang tanong. Ano po ba ang gagawin pag ganito? Sinabi ko na yung usapan. Nasabi na pala. Yung bypass po ano. Hindi na maliligaw. Sige ho, dahil po dyan ay announcement pare, next Sunday kina Brother Jerby daw po tayo. Dahil birthday po ng kanyang anak. So nag-request po siya na doon po muna natin gawin yung ating ganito na gawain. Next Sunday pare. So doon po tayo dediretso sa kanila. At siya po ay excited ho na makasama natin next week, next Sunday. Ano bro? Bro. Brother Junior. Brother Junior, tapat ni Brother Junior. Ano pa, Tanong-tanong mo lang na yun, Jerby Bangit. Sige po, kung wala na pong tanong, tayo po ay Kato papunta ka eh. siguro po tumayo na po tayo dahil maligaya. Diretso na lang din. Pakunahan po tayo ni Kuya Diyos sa ating closing prayer. Awit po muna tayo sa ating Panginoon. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila, ang pagbuwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus, O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Jesus, ang ngalan mo itataas. Ang Diyos, wala na akong nangyari sa lahat. Isa pa, o Diyos ay nagbabalik ng mataas sa kapurihan. Salamat sa oras mo, Panginoon. Sabagat naroon, Panginoon, ang iyong mga dakila at mabuting layunin sa amin o makalubo, Diyos, ay lalo pang lumalim sa amin pong mga pagkakilala sa iyo, Panginoon. Diyos, napakabuti mo sa pagkakilala. Patuloy mo kami dinadalisay, Panginoon, sa kaya ko at relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga bagay na patuloy mo pong pinapaalam sa amin, napaunawa, Panginoon, ang sa ganun ay lalo pang maging malalim ang ating mga kailangan patungkol sa iyong salita, Panginoon. Sino ka, Panginoon, para sa aming pong mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iyong pong anak na ginamit, Brother John. Salamat sa iyong buhay na patuloy na gamit na daluyan ang salita, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy po siya higit pang i-bless sa mga bagay dito, Panginoon. Ang sa ganun ay patuloy pang Lord, marami pa siyang maituro sa amin na buhat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, ano ba yung Lord na nakikita mo mga pangailangan ng iyong mga anak sa oras mo dito, Panginoon. Lord, ano ba yung kailangan ng bawat isa sa amin, hindi po namin Lord, ang kalakasan ng bawat sa iyo at kalungan, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po. Panginoon, ang mga pangailangan din po namin, mga literal, Panginoon, physical, Panginoon. Lord, unahin po namin na patuloy po ninyo i-provide ito, Panginoon, para sa amin. Palayan din po ninyo ang tahanan po nito ni Paring Al. Yes, Lord. Thank you, Father, Lord. Dito, patuloy, God, na pagpalang mula sa iyo, Panginoon.
Lord, at nakasign, Panginoon, kasama kami mga anak mo. Purihin ka, minsan pa sa aming pag-iwalay. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin, Diyos, sa mga ulit, sa mga tahanan, Purihin po namin ang iwanan mo sa buwan sa lupa. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa mga lumahan. Amen. Thank you, Lord. Thank you po sa pagluto. Thank you. Hindi ko nadala yung mga ito. Pare. Thank you sa Thank you po. Thank you po. Tayo lalo po. Kasi basurahan mo.